Isipin mong ipinanganak ka sa matinding kahirapan, naulila bago ka pa magbinata, at pagkalipas ng ilang dekada, pinamumunuan mo na ang isa sa pinakamabilis lumaking car company sa buong mundo. Paano nagawa ng isang batang mula sa probinsyang tinamaan ng taggutom ang talunin ang mga global giants, kumbinsihin si Warren Buffett at bumuo ng isang electric vehicle empire na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon? Sa loob ng susunod na ilang minuto, matutunghayan mo ang hindi kapanipaniwalang kwento ni Wang Chuanfu mula sa simpleng battery workshop hanggang sa makabagong blade battery na hindi kayang magliyab. Mula sa muntik malugmok na car venture hanggang sa pagsakop ng 72% ng EV market sa Brazil. At sa huli, ang pag-angat niya bilang pinakamalakas na karibal ng Tesla. Tutok lang! Dahil ang underdog story ng BYD ay hindi lang kwento ng negosyo. Patunay ito na sa tamang pagkakataon, kahit ang pinakamaliit na apoy ay kayang magbigay liwanag sa buong mundo. Ipinanganak si Wang Chuanfu noong April 8, 1966 sa Anhui Province, isa sa pinakamahirap na lugar sa China. Lumaki siya noong panahon ng Cultural Revolution, kung saan ang gutom at hirap ang araw-araw na buhay. Ang tatay niya, isang simpleng karpintero, nagturo sa kanya ng pagiging tapat, masipag at mabait. Ang nanay naman niya ay magsasaka at inaalagaan silang 8 magkakapatid. Pero nang dapuan sila ng sakit, tuluyang gumuho ang buhay nila. 13 taon lang si Wang nang mamatay ang tatay niya dahil sa cancer. At habang nag-e-exam siya sa gitnang paaralan, biglang bumagsak ang nanay niya at namatay din. Napilitan siyang isang tabi ang pangarap na makapasok sa technical school at naging abala na lang sa pag-survive. Pero hindi siya pinabayaan ng mga nakatatanda niyang kapatid. Pinag-ipunan nila ang kahit konting pera. Nangutang pa sa mga kapitbahay. Nagbenta ng alahas para mapagpatuloy niya ang pag-aaral. Isa lang ang goal, makapasok sa isang universidad na suportado ng gobyerno. At noong 1983, kahit mukhang imposible, nakapasok si Wang sa Central South University para mag-aral ng Metallurgical Physical Chemistry. Doon niya natuklasan ang lakas ng siyensya, isang malaking turning point sa magiging negosyo niya. Sumali siya sa Communist Party, binansagang dance master at naging leader sa isang battery joint venture sa Shenzhen. Pero sa totoo lang, matagal nang nagliliyab ang apoy ng pagiging negosyante sa kanya at handa na siyang pasabugin ito. Noong dekada 90, nagbukas ng bagong yugto ang China. Umuusbong ang mga pabrika, nagbabago ang ekonomiya, at maraming oportunidad para sa mga matatapang na handang sumugal. Si Wang, na noon ay general manager ng isang battery joint venture, may kakaibang ideya. Kayang agawin ng China ang merkado ng nickel-cadmium batteries mula sa Japan, na unti-unting iniiwan dahil sa mga isyong pangkalikasan. Pero binaliwala lang ang ideya niya. Kahit manager siya, wala naman talaga siyang kapangyarihang magdesisyon. Kaya noong 1995, kahit may bagong silang na anak at walang kasiguraduhan sa buhay, nag-resign si Wang sa lahat para tuparin ang pangarap niyang magtayo ng sarili niyang negosyo sa paggawa ng baterya. Pero may isang malaking problema. Wala siyang pera. Tinawanan siya ng mga investor. Sinarhan siya ng mga bangko. Pero gaya ng dati, umalalay ulit ang pamilya. Isang pinsan niya ang nagpahiram ng 2.5 million yuan. Isang kaibigan naman ang isinuko ang lahat ng ipon niya. At doon ipinanganak ang BYD sa isang lumang workshop sa Shenzhen. Walang ingranding pasilidad. Natutulog lang sa sahig ang mga empleyado para makatipid. Si Wang mismo, halos hindi na makita ang anak niya sa sobrang abala. Pero kahit kulang sila sa pera, bumawi sila sa sipag at diskarte.
Para makalaban sa mga factory ng Japan na puro automated na makina, gumawa ng sariling paraan si Wang. Gumamit siya ng simpleng pag-aanalisa at pinatunayan na sa tulong ng murang labor sa China, mas kayang makipagsabayan ang manumanong assembly line kesa sa mga mamamahaling makina. At dahil sobrang mahal bumili ng machines, sila na mismo ang gumawa. Sila ang nagdisenyo, nagtayo, at nagpapatakbo ng lahat sa loob lang ng kumpanya. Ito ang tinatawag na vertical integration, pero sa pinakamatitipid na paraan. At naging epektibo ito. Sa loob ng 3 taon, kaya na nilang gumawa ng 4,000 nickel-cadmium batteries bawat araw. Noong 1997, sila na ang #1 battery maker sa China. Nakabenta ng 150 milyong piraso at napansin ng malalaking tech companies. Para mapabasok ang global market, pinadala ni Wang ang pinakamagaling niyang saleswoman na si Stella Lee sa HQ niyang Motorola sa Amerika, kahit hilap siya sa Ingles at may dala lang na kahon ng baterya. Pero dahil sa tiyaga niya, nagbunga ito. Hindi nagtagal, nagsimula na ang BYD na mag-supply sa mga higanting kumpanya sa buong mundo. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90, biglang sumabog ang kasikatan ng mobile phones at bawat isa nito kailangan ng baterya. Ito na ang pagkakataon ni Wang. Pinadala niya si Stella Lee. May dala lang na kahon ng BYD batteries, hirap sa English pero puno ng determinasyon. Diretso sa headquarters ng Motorola sa Amerika. Ilang linggo siyang parang nakatira sa lobby, kinakaibigan ng lahat ng makasalubong, hanggang sa pumayag din ng Motorola na subukan ng baterya ng BYD. At ang resulta? Hindi lang maganda ang baterya nila, mas mura pa at mas maaasahan kaysa sa gawa ng Japan. Sunod-sunod ng orders. Hindi nagtagal, nagsusupply na rin sila sa Nokia at Samsung. Mula sa isang maalikabok na workshop sa Shenzhen, naging pandaigdigang higante na sila sa paggawa ng baterya. Noong 2002, naging public company ang BYD sa Hong Kong. Dahil sa IPO, nakakuha sila ng bagong puhunan at mas malaking atensyon mula sa mundo. At noong 2008, nahuli sila sa mata ng isang alamat sa investment, si Warren Buffett. Sa tulong ng partner niya na si Charlie Munger, bumili si Buffett ng 10% ng BYD sa halagang $230 milyong. At ang investment na yon, mabilis na lumaki sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Dahil ang susunod na plano ni Wang, hindi lang tungkol sa pagpapatakbo ng mga gadgets, kundi sa paggawa ng mas malaking bagay. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2000s, halos barado na ang mga kalsada sa China sa dami lang sasakyan at sa kapal mong polusyon. Pero nakita ni Wang ang isang pagkakataon. Ang makatalon sa hinaharap gamit ang mga electric vehicle. Isang malaking sugal ito. Hindi pa kailanman gumawa ng kotse ang BYD. Pero naniniwala si Wang na ang husay nila sa paggawa ng baterya ay pwedeng magpatakbo hindi lang ng cellphone, kundi ng isang bagong henerasyon ng mga sasakyan. Kahit walang karanasan sa paggawa ng kotse, kakaiba ang unang hakbang ng BYD. Bumili sila ng Toyota Corolla. Binaklas ito pira-piraso at pinag-aralan kung paano ito buuin mula sa simula. Noong 2005, inilabas ng BYD ang una nilang gasoline-powered sedan, ang F3. Hindi ito makabagong imbensyon, pero abot kaya, maasahan, at mabilis na naging isa sa mga pinakamabentang kotse sa China. Pagkatapos, dumating ang malaking lukso. Noong 2008, inilunsad ng BYD ang F3DM, ang kauna-unahang mass-produced plug-in hybrid sa mundo. Kaya nitong tumakbo gamit ang gasolina at kuryente at pwedeng i-charge sa kahit anong wall socket. Maraming kritiko ang nangutya. Pangit daw, mabigat, at hindi raw pwedeng lumaban sa mga kilalang car brands.
Pero hindi iyon alintana ni Wang. Pangmatagalang laban ang nasa isip niya. Sa tulong ng investment ni Buffett, ginamit ng BYD ang pondo para paunlarin lalo ang teknolohiya ng baterya. Ginawa nila itong mas mura, mas ligtas, at mas matibay kesa sa mga kalaban. Ang sugal na ito ang magtutulak sa BYD para maging higit pa sa isang car company. Gagawin silang isa sa mga leader sa laban para sa mas malinis at electric na kinabukasan. Pagsapit ng 2010, biglang huminto ang meteoric rise ng BYD. Dumating ang mga problema sa kalidad, mga recalls, at bumagal ang benta na nagpayanig sa tiwala ng mga investor. Maging si Elon Musk ng Tesla nangasar pa. Sinabing ang mga kotse ng BYD ay hindi naman ganoon kaakit-akit. Para kay Wang Chuanfu, ito ang sandaling magpapasya ng kapalaran ng kumpanya. Pwedeng tuluyan ng mabaon sa kasaysayan ang BYD o tuluyang magbagong anyo. Radikal ang naging solusyon ni Wang. Bumili siya ng isang Mercedes-Benz S-Class at inutos sa kanyang mga engineer na baklasin ito. Bawat detalye, bawat kurba, bawat turnilyo pinag-aralan. At mula doon, gumawa sila ng bagong disenyo para sa BYD. Kasabay nito, mas lalo pang tumutok ang BYD sa teknolohiyang pinakasanay na nila, ang baterya. Taon ng research at development ang nagbunga ng isang malaking tagumpay, ang Blade Battery. Mas ligtas, mas tumatagal, at mas mura gawin. Hindi lang ito basta produkto. Ito ang naging ticket ng BYD para makabalik sa karera. Mula sa krisis, lumabas ang malinaw na direksyon. Handang-handa na ulit ang BYD na lumaban para sa kinabukasan ng EV, mas matatag kesa dati. Noong 2023, ginawa ng BYD ang pinakamalaking hakbang nila papasok sa Europe. Nag-debut sila sa Munich Mobility Expo, ang sentro mismo ng industriya ng kotse sa Germany. Pero hindi lahat ng pagtanggap ay maganda. May ilang pang nangutya sa slogan ng BYD. Tinawag itong awkward. Sa isang kontiyente kung saan ang mga car brand ay simbolo ng status, malinaw na hindi sapat ang magaling na salita para manalo sa puso ng mga tao. Maraming kritiko ang nagduda. Kaya ba talaga ng isang Chinese brand na hamunin ang mga higante gaya ng BMW, Audi at Mercedes? Samantala, sa kabilang panig ng mundo, may malaking problema si President Lula ng Brazil. Ano ang gagawin sa isang napakalaking factory na iniwan ng Ford sa estado ng Bahia? Sumabak ang BYD sa isang matapang na plano. Gawing pinakamalaking EV factory sa Latin America ang pasilidad na iyon. Isang win-win. Nakakuha ng libo-libong trabaho ang Brazil. At nakuha naman ng BYD ang mahalagang pwesto sa pinakamalaking merkado sa South America. Mula Munich hanggang Bahia, pinapatunayan ng BYD na kaya nilang makipaglaro sa pandaigdigang entablado kahit pa may cultural missteps at malalakas na kalaban. Pero ang tunay na pagsubok ay nasa unahan pa. Kaya ba ng BYD gawing tunay na global dominance ang kanilang global presence? Mula 2020 hanggang 2023, sumabog ang benta ng electric vehicles ng BYD, tumaas ng higit 700%. Isang paglago na hindi pa nakikita sa buong industriya. At mabilis na naging #1 export market ng BYD ang Brazil. Salamat na rin sa napakalaking bagong factory sa Bahia. Maging ang mga dating nagdududa, napalingon na rin. Nakipag-partner ang Toyota sa BYD para gumawa ng susunod na henerasyon ng electric sedans sa China. At sa isang nakakatawang twist ng kapalaran, ang Tesla na dating mismong bumabatikos, naging isa sa pinakamalaking customer ng BYD pagdating sa baterya. Dahil may sarili itong battery supply, makabagong disenyo
at agresibong presyo, nakapwesto ang BYD para baguhin ang mga patakaran ng EV game. Matindi ang kompetisyon. Tesla, Volkswagen, Hyundai, lahat naghahabol ng dominance. Pero ang kombinasyon ng laki, teknolohiya, at mga political alliances ng BYD ay ginagawa itong kalabang hindi pwedeng baliwalain. Mula sa pagiging batang mahirap sa probinsya hanggang sa pagiging leader ng pinakamalaking EV maker sa mundo, malayo na ang narating ni Wang Chuanfu. Pero hindi pa tapos ang kanyang kuwento. Ang tanong ngayon, BYD ba ang mamumuno sa susunod na siglo ng industriya ng kotse o may bagong challenger na aangat para agawin ang korona?